Good day, sir. Ito po yung explanation bit ko po para po dun sa CRUD operation para po dun sa issue template. Then, ito po yung pinaka-code ko sa index.php. Ito po yung pinaka-output niya. So, kasi ito po yung pinaka-UI po nung CRUD ko po. So, mag-add po ako ng item. Mag-insert po ako. Home Evangelista page 21 SIT. Okay, add item. As you can see, nag-add siya dito sa akin, sa aking pinaka main page. And then kapag naman mag-edit, lalabas yung details. And then if mag-edit ako ng details, okay ko dito is train update student, then mababago yung name ko na previous name na Jerome Evangelista into rain. Then yung delete is i-remove natin yung student doon sa system. Then ito yung pinaka code sa index.php. Dito nakalagay yung display, or dito natin i-display lahat ng laman nung nasa database ko, which is the database name ng CRUD website, and then the table name is items. Then dito ako naglagay ng query sa taas ng HTML ko, and then as you can see, $con is equals to MySQL iConnect localhost root CRUD website. Sa localhost, ito daw po yung username nung database ko, or yung parang pinaka user. Then yung root is the username, and then non-password, and then CRUD website is the name of my database. Then $result is equals to MySQLi query $con, ito yung con, and then the query itself, select all from items, then $items MySQLi fetch all result, i-call out niya yung function na to, and then yung syntax na MySQLi ASOC, then echo. Ito yung parang sa Java na system out at println, o yung syntax para mag-display siya ng text. Then sa echo na to, pwede kang mag-display dito ng HTML code. Then ito yung i-call out niya. Dito naman sa doctype HTML, ito yung pinaka-output or yung front end ng website ko. And then for each item as item, ito naman po yung condition doon sa query, na dyan siya magbe-base kung ilan ang i-display niya doon sa main page code na nakadepende doon sa database. Then echo center, then ito na yung iba pang front end na design. Then sa create PHP naman, yung parang ginawa ko lang din po sa VB.net na lahat ng form ko is lalagyan ko po siya ng name, para po yun po yung i-retrieve ng SQL query ko para mag-add or mag-create ng other operation dun sa database. Then dito sa if $server request method is yung syntax para naman sa SQL, and then post, then
$, MySQL Connect, localhost root, CRUD website, get data from the form. So dito naman sa get data from the form, dito na nga kukunin lahat ng laman nung nasa lahat ng labels na nakalagay doon na $name is equals to $post name. So i-retrieve niya yung laman ng name doon sa label, and then sa age same lang din sa name, and then course, contact number. Then insert data into database. Ito naman yung query naman para doon sa i-insert niya yung lahat ng laman ng label doon sa database. Then header location index PHP. Ito yung parang after ma-create tong query na to, dediretso siya doon sa index PHP ko or yung pinaka main page ko, and then the query exit. Then yun lang din. Sa edit PHP naman, same lang din sa create PHP, pero mas mas advanced to ng kaunti. Dito naman is i-check niya muna yung laman nung bawat label, and then bago siya mag-check na lahat ng laman ng label, doon siya mag-create ng query na pwede yung i-update yung bawat label. Then isasend niya yun dun sa database, and then after mangyari yung query, location index PHP, dun siya dediretso or yung main page. Sa delete naman, dito naman nakasulat, dito naman yung query naman dito is tatanggalin niya yung user na yon na nakadepende dun sa ID. Then kapag na-delete niya yun, mawawala na po yung user nun sa database. And yun lamang po, sir. Maraming salamat po.